Kain tayo guys. Ang aga kong kumain, ang aga kong nag-almusal kasi dapat guys mag-walking ako. Kaso lang paglabas ko umaambon. Kaya di ako natuloy nag-walking. Sabi ko mag-aalmusal na lang ako. Yung ulam ko guys ganito. Ginataan na gulay, kalabasa, talong, okra. Actually bigay ito ng kapitbahay ko kagabi guys. Nilagay ko sa ref kasi hindi ko siya nakain dahil may ulam din kami kagabi. Sayang din naman. Sabi nilagay ko na lang sa ref. Naprito na lang ako ng Shanghai. Kinuha yung laman. Iba yung panahon sa amin dito guys, maulan-ulan. Actually, kahapon pa ng hapon umulan, mga 5 o'clock ng hapon. Tapos hanggang gabi, maulan-ulan na. Ngayong umaga, mag-walking sana ako. Umaambon man kaya hindi na ako natuloy. Masarap yung gulay guys. Actually, bigay ito ng kapitbahay. Mahilig silang magulay na kahit walang sahog, basta gulay lang. Ako naman kasi, mahilig ako sa gulay. Gulay is life talaga ako. Kaya, yung kapitbahay ko, binibigyan niya ako kahit konti lang. Basta makakain lang ako ng gulay. Alam niyo guys, nasa subdivision kami nakatira. Mostly kasi pag nasa subdivision ka tapos Manila, parang bihira sa kapitbahay na magbibigayan ng ulam. Pero ako kasi guys, itong katabi ko, parang sanay kami magbigayan ng ulam. May sahog man or wala, basta in the name of ulam. Ganyan kami guys, kahit pa konti lang. Ako naman kasi guys, pag nagluluto ako, enough lang para sa mga bata kasi nga, priority ko talaga ang mga bata. Ako naman makakain ako ng gulay. Pero minsan talaga nagluluto talaga ako ng sobra-sobra para ibigay sa kanila. Yung kapitbahay ko kasi guys, yun sila. Seaman yung asawa niya, pero inter-island. Pero malaki ang sahod kasi nga, libre duck dito sa Manila, may talaga sila may kita. So, yung bahay nga nila guys, mas malaki pa sa bahay ko. And then, nagka-diabetic yung asawa niya guys. Tapos, nung nagka-diabetic yung asawa niya, yung mahirap na makasakay sa barko ulit kasi yung mata niya guys iba yung mata niya, malabo na. Ganun talaga pag diabetic. Hindi na nakasakay. 4 yung anak niya guys. Nakatapos yung pangatlo lang kasi yung pangalawa at saka yung una parang nasanay sa luho ng una, hindi nakapagtapos ng pag-aaral kasi nga hindi sanay sa hirap. Time comes na sinubukan sila ng Diyos. Ayun, yung pangatlo kasi guys, nagpursige siyang mag-aral. Nung nagpursige naman siyang mag-aral, nakatapos siya kahit utang-utang sa school, nakatapos siya. Tapos nung nagkatrabaho naman siya, binayaran niya yung utang niya sa school. Ngayon kasi nagtrabaho siya pero sa opisina siya guys, tapos nag-resign siya. Tapos ngayon naman, apply siya, parang naglalamove siya, ganun. So ang kita nila, ang kumikita sa kanila, yung lang talaga. Yung pangatlo lang. Yung dalawa naman na nag-work, magtrabaho lang ng 3 buwan guys, wala na. So hindi sila nasanay sa hirap. Ngayon, hindi na makapagtrabaho si kuya, yung lalaki. Kaya nahirapan sila sa pang-araw-araw. Kaya, kami lang magkaintindihan dito guys. Kasi ako, pag meron talagang ulam, binibigyan ko naman sila. Kaya nasanay na rin sila magbigay sa akin. Kasi ba naman yung ulam, kunti-kunti lang naman, di ba? Kaya kaming dalawa lang talaga nagbigayan ng ulam dito guys. Kahit Pero ako kasi, sanay kasi ako sa gulay. Kaya minsan sinasabi ko, mas afford kasi ang gulay.
Yung mga anak ko kasi guys, hindi kumakain ng gulay. Kaya bihira ako magulay, talagang may sahog talaga. Manok, ganun. Bihira lang din kami mag-isda kasi mga batang ayaw. Pero ako nagluluto para sa akin. Talagang binibigyan ko talaga sila guys. Ang pwede palang araw-araw, nagbigay ako ng ulam sa kanila. O syempre, alam mo naman, nagbabudget din tayo. Kaya, sila, may sahog man yun or wala yung gulay. Binibigyan talaga ako kahit kapiranggot lang makakain na ako ng gulay. O ganyan kami dito. Pero yung the rest namin kapitbahay guys, wala. Kasi parang ano ba yung Manila, yung ganun. Tapos nasa subdivision, bihira ka lang makakita ng magbigay ng ulam dito guys. Ito kasi, kapitbahay kong isa, ano siya, Waray. Parang Bisaya na rin. So, alam yung culture natin na pag mga Bisaya talagang mahilig magbigay-bigay. Ganyan kami guys. Kaya maaga ako akain dahil sa gulay niya. Ang dami nga binigay niya kagabi. Oh. Sabi niya sa akin, walang sahog yan. Sabi ko, okay lang. Iba guys.